Yung visually impairment ko, ano po siya, nag-start po siya as sakit. Tinatawag po nga siyang retinoblastoma. Pero in explanation po, parang sabi nila, ano siya, tumor sa mata. Tapos, pag hindi mo inoperahan yung, ano, yung tumor na yun, parang alis, or in other words, yung mata talaga. Papunta po siya sa brain. Ano po siya ng, parang iniisip kasi parang as bata, parang hindi mo na siya hindi ko na siya naramdaman yung, hindi ko naman naaalala yung pinakauna kung anong nakita. Kasi ang pinaka memory na naaalala kung okay ako, nakakakita ako, yun nga yung mga ganung age, 2 years old, yung tipong hindi ka nangangapa, hindi ka, or hindi dahil sa kabisado mo yung bahay, parang feeling mo may nakikita ka. Both parents ko kasi na nagtatrabaho, tapos may kami parang yaya ba yung nag-aalaga ba. Tapos parang yung artificial eye ko, hindi ko siya alam na artificial eye nun. Pero natakot ako kasi nahulog yung artificial eye na yun. Sabi ko, yaya ate, basta ganun, ate, yung mata ko nahulog. So parang natakot ako na that time na, yung mata ba na yun. Pero that's innocent mind, hindi ko na naisip na bulag ako. Basta natakot ako, nahulog yung ganun, artificial eye na yun. Nag-start yun, may in-enrollan kami, preschool, dito lang din sa Cavite. Tapos, pero ang pinaka natuto talaga ako, nung nag-grade 1 na ako, kasi hindi ko masyadong na seryoso yung, dahil bata, parang more on exploring, laro. So, siguro nag-start talaga akong as in matuto, 11 years old na. So, at that age, grade 1 yung start ko. So, yun sa Pasay ako nag-aral sa Philippine National School for the Blind. So, yun, tinuturuan kami doon paano magsulat ng Braille. Ano na tinatawag? Braille system. Ayan, smile. Ayan. Oh, yes. Kita natin ang Braille. Sura ng Braille. So, itong tinatawag namin slate. So, meron pong mga version. Meron iba't ibang klase nito. So, meron siyang half slate. Ito yung full slate. So, sa half slate, meron siyang letters sa likod pero ito wala. So, ngayon, ito yung papel na nilalagay. So, itong papel na to, yan yung pinagsusulatan namin ng Braille. So ngayon, meron kaming project, yun nga yung PWDE. So yung PWDE, yun yung inintroduce sa akin project na gagawin. So ang ginagawa ko nga doon yung nagte-test kung gaano siya ka-accessible sa mga PWD users. Hindi lang syempre sa aming mga visually impaired. Nagtatry kami na ma-reach out na pwedeng makagamit lahat talaga. Na hindi lang siya for sighted or sa mga nakakakita or sa mga non-PWD individuals, pero sa lahat talaga, like yan yung PWD. So, more on, may team kami. So, merong nagpo-codes talaga at the same time nagte-test. May tinatawag kasi kaming algorithm or yung parang kung alam niyo yung TikTok,
pag magre-register ka kasi diba sa TikTok, meron yung parang pipiliin mo doon kung anong gusto mong mapapanood mo, kung funny, about animals or about technology. So, dito din sa PWDE, yung ganong concept ng algorithm, yung kapag magre-register ka, ay ilalagay mo kung anong PWD category ikaw nabibilang, ganyan. Tapos kung ano yung gusto mong job. And then, makikita mo dito kasi as a PWD category na pinili mo, yun yung magpapakita sa'yo na may post job. So, sa employers din, ang tulong nito yung para makakadagdag talaga ng makikita nila yung skills ng mga PWDs din dito eh. So, sa amin naman, syempre, ang situation yung sa paghanap ng work kasi pwede na namin malalaman na ay pwede kami mag-apply dito. Alam namin na pwede kami mag-apply dito, okay ito sa ano namin, skills namin, okay ito. Ito yung naka-fulfill ng gusto kong trabaho. Nung 1 year old siya, parang yung retina niya parang may butas. Yung clear, parang gano'n. Kasi nung baby siya, hindi naman siya gano'n. Tapos, pina-check up namin sa St. Luke's. Yun, nalaman na may siya, retina blastoma. Yung parang eye cancer, parang gano'n. Eye tumor. Tapos pag hindi siya natanggal, yung isang mata niya lang muna noon, yung left lang. Pag hindi natanggal, maapektuhan yung isa. Kaya nung 1 year old, natanggal yung left. Tapos naman ng pangalawang, nung 2 years old na siya, yung isa naman. Siyempre, mahirap. Kasi di ba na yun magiging totally blind siya. Kaya ang ginawa lang namin, syempre, pray. Bakit gano'n? Syempre, mga magulang. Bakit nagkaganon siya? Pero nung matagal na, natanggap na rin namin. Kasi may mga blind naman din. Nung pinasok namin siya sa school, sa elementary, may mga blind teachers din. Kaya nagpursige kami na makapasok siya. Okay, sabi ko nga kay Hannah, pray lang, stay humble, at alamin kung ano yung maganda para sa ginagawa niyo. At yun nga, binigyan nyo ng opportunity para makapag-launch kayo ng ganyan. Kaya nagamit niya yung kanyang yung ability. Kasi gusto niya talaga maging IT. Ako nga gusto ko siya maging teacher kasi sabi ko, teacher, ako madali kitang tulungan. Sabi ko, pero ayaw niya ng teacher. Gusto niya daw IT. O di sinabi ko, sige mag-IT ka. Ayun. Kaya kailangan din na suportahan yung parents. Diba, may mga disability, mga bata. I'm Hannah Angelica Dumlao, age 27, and this is my life.